Anyway, ito nga po, pag-usapan na natin ang mga issue sa lipunan. Alam nyo, mga kababayan, itong matinding ginagawang operasyon laban dito kay Chis Escudero. Ay, naku po, grabe talaga. Alam mo, pag ganid ka talaga sa kapangyarihan, talagang gagawin mo ang lahat ng bagay para talaga maisakatuparan yung maitim mong balak sa sa future mo, ika nga eh. Kasi alam naman natin, may nangangarap dyan, may ambisyosong bonjing dyan na gustong maging presidente na future. Kaya alam mo, kailangan nilang tanggalin lahat ng balakid, lahat ng alam naman natin mga kababayan, the next president is VP Sara Duterte. So kailangan lahat ng balakid tinanggal. Lahat ng sumusuporta, lahat ng financier, lahat ng supporter ng mga Duterte ay talagang inisa-isa, inoperate isa-isa. At kung ano-anong kasong ipinapatong, kung ano-anong kasong inaakusa. At dahil nga po napigilan yung balak nilang impeachment, eto pong impeachment na magpapatanggal kay BP Sara na tumakbo bilang Pangulo sa 2028, ino-operate na nila ngayon. Kasi kita nyo naman, di ba, yung nangyari sa Senado. At ang kanilang packaging, ang kanilang mga sinasabi, kagagawan ito ni Chis Escudero. Yan ang kanilang Kaya, since balaki daw si Chis Escudero, kailangan natin tanggalin yan bilang Senate President. So, yan ang kanilang motibo. Kung dati, si BP Sara Duterte lang ang kanilang ino-operate, yun lang kanilang ino-operate. Ngayon po, lahat ng sagabal para sa impeachment ni BP Sara Duterte, tulad po ni Chis Escudero, ay kanilang ino-operate. Yeah? Sisiraan, gagawa ng istorya, kung ano-ano, pahihinain sa Senado. Ang daming issue ngayon. Meron pa nga issue sa Senado kaya siya daw nagmamariwana or something like that. May naamoy. Pero wala naman nakita. Hindi, alam mo, ako, against ako dyan. Kahit po ako nandito po tayo sa Europa, ang dami nag-aalok dito, wala mga ganyan-ganyan. Against po tayo dyan kasi hindi ko talaga trip yan. Basag trip lang yan. Diba? Hindi ko gusto yan. Pero kunwari, kung meron mang naamoy, hindi ko alam kung ginawa yun sa labas o sa loob. Ngayon, tila ang sinisisi, puro yung leadership sa Senate, di ba? So, yun ang lahat na ngayon, talagang from the financier, from every issue, talagang ipinupukol, itinuturo doon sa Senate President. Para talaga matanggal o siguro iniisip ng mga demonyo ma-demoralize, 'di ba? Para yung mga sumusuporta sa kanya, ayaw na namin 'yan kasi ganito. Gawain nila 'yan eh. Ganyan ang ginawa nila kay Vice President Sara Duterte, 'di ba? Lahat didiniin yung confidential pa na walang kakwenta-kwentang issue, yung sa COA na biglang kinlear naman ng OWA. So yan ang ginawa kay BP Sara Duterte. Ngayon, tila yan ang ginagawa kay Senate President Chis Escudero. Alam nyo, si Chis Escudero, hindi naman po yan maka-Duterte. Sa katunayan, malapit nga yan sa First Family. Makikita nyo naman, i-invite siya doon sa gathering ng First Family. So ano yan, hindi yan Duterte supporter. Pero sa kanya kasi, ang maganda lang sa kanya, pagdating mo sa trabaho, patas po siya. Di ba? Makikita nyo naman yung kanyang paano hinandle yung impeachment. As a matter of fact, dapat niya hindi nag-convene di ba? Yung Senate Court Actually, napaaga pa na isang araw. So, yun yung mga bagay na patas naman po yung kanyang ginagawa. Hindi ko maintindihan at itong demonyong gobyernong ito, sino ba ang demonyo? Banat ba? Klaruhin mo. Iba-iba kasi pangalan niya nagbabago. Minsan Bida-Bida, Jollibee. Minsan Tamba. Minsan Bonjing. Hindi ko na maintindihan ang pangalan nito. Kaya pwede ba pangalanan na lang nating demonyo? Hindi kasi ugali nito, ugaling demonyo eh. At hindi lang sa ugaling demonyo talagang ito hoy may maitim na balak sa bayan natin.
Mamaya papaliwanag ko sa inyo. I will justify what I'm saying. Baka akala ninyo biro-biro lang ito. Hindi, totoo. Kasi walang matinong tao nagagawa ng mga ginawa dito nang hindi siya demonyo. Baka nga napusiso ito eh. Napusis ng greed. Hindi, alam nyo may mga ganun Hindi lahat ng possession, yung possession lang na gumagapang sa pader. Hindi lang ganun. You are possessed by your own greed. Pwede yan. Yung talagang ang nakikita mo na sa lahat ng mga bagay, pera. Yun na malamang. Hindi natin alam. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero ito, pag-usapan muna natin itong kay Chis Escudero kasi grabe ho itong issue na ito. Napakabigat tuin ito. Pasok. Sure, sino yung pinatutungkulan ni Senator Escudero na kongresistang nasa likod ng demolition job laban sa kanya? Aga hindi pinangalanan ni Senate President Francis Chis Escudero kung sino ang sangkot sa demolition job o paninira laban sa kanya. Ngunit ayon sa mga impormasyon na nakalap nila ay walaan niya ito sa loob ng Senado. Ngunit maaaring o hindi nito matiyak kung ito ay may tumutulong o may katulong o mayroon itong kakuntsaba sa loob ng institusyon. Itinanggi ni Senador Escudero na may koneksyon at tumutulong o bahagi ng sinuman sa 15 contractors na isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Partikular ito sa mga kontratistang may malalaking proyekto sa flood control projects ng gobyerno simula noong 2022. Paliwanag ng tagapangulo ng Senado, bahagi ito ng demolition job upang maalis siya sa pwesto kasabay ng issue ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. May plano anya na maalis siya sa pwesto para wala na siya kapag nag-file na ng impeachment case. Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yun. Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Dagdag pa ng senador, batay sa nalaman nila, ang nasa likod ng demolition job ay isang mambabatas at kung sino ang pinaka may gusto ng impeachment. Nang tanungin nito kung ang sangkot sa paninira sa kanya ay mula sa House of Representatives, ito ang kanyang tugon. Obvious ba? Ay, hindi. Huwag pangunahan banat ba? Hindi kasi baka yun eh. Oo naman. Ay, taga-house. Diba nga, nung Ayun, oo naman. Mas polite. nakarang linggo naman, may video nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. Oo, di ba? Kitang-kita naman natin yun sa CCTV, di ba? Na talagang sino pa ba maglalabas doon ng CCTV? Sino may kapangyarihan na mag-utos doon sa security? Hoy, ilabas yung lintik na CCTV na yan. Alam naman si isang senador, napakalabo naman. Galing sa executive, malabo rin yan. Siyempre, yan po, sino ba boss niyan? Naku po, kilala nyo na. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niyan kasi yung pangalan niyan, may sa demonyo. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Hindi. Yun nga yung doon yung malisya, ika nga eh. May malisya kaagad eh. Ano ba ngayon kung pumunta siya doon at nakipag-usap? Counterpart yun. Di ba counterpart yun? At saka, para mo naman sinabing, demonyo yung dinalaw niya at bakit bawal? Di ba? Parang, I mean,